Hi guys! This is my 24-week pregnancy update. So yung last update namin is yung gender reveal ni Baby Drew. So we're having a baby boy. After that, nung nagpa-congenital anomaly scan kami, na-discover dun sa ultrasound na we are expecting a baby with cleft lip. Alam nyo, sa ngayon, parang hindi na big deal. Tanggap na namin yun. Pero syempre, umaasa pa rin ako na by our second scan kasi inadvisean kami ng OB na magpa-second scan. So, probably by 7th month or before ako mag-8th month, magpapa-ultrasound ako ulit just to check or just to confirm kung talagang yung extent ng cleft lip and cleft palate or kung meron man talaga. Alam niyo, umaasa ako na sana may error lang, sana magbago ang ihip ng hangin, pero okay lang sa akin. You know what? Parang natanggap ko na. Syempre, baby namin to. Talagang kahit ano man ang bigay sa amin ni Lord, talagang we will accept it with our arms wide open. Ito yung recent picture ni Baby Drew. Ito yung sa kasama ng congenital anomaly scan. Nakalagay na dito ang kanilang findings na meron ng cleft lip / palate, pero yung extent talaga hindi pa alam for sure. I'm praying every night na sana hindi na kasama yun, sana cleft lip lang. Sana yun lang ang problema. Pero alam mo yung feeling na talagang nafe-feel ko healthy itong baby ko na to. Sa lakas ba naman niyang sumipa. My gosh, yun yata yung unang-una kong napansin ngayong mula nung tumuntong ako ng 20 weeks. Doon na siya talagang, actually namimiss ko nga pag hindi siya sumisipa. Kagaya nga, hindi behave siya ngayon. Kadalasan talaga, may mga pwesto kasi na ayaw niya. For example, yung nakaupo ako sa sofa, pag naiipit yung singit ko, nag-aalburuto, ayaw niya talaga noon. Tsaka pagka medyo nakakaramdam na ako ng gutom, doon siya nagsisipa. Pero talagang ibang klase na yung galaw niya ngayon. Nafe-feel ko na lumilipat siya ng pwesto. At saka nung last time, ito lang mga nakaraang araw, nafe-feel ko siyang sinisinok. Kasi consistent yung, parang may tumitibok sa loob. Consistent yung may timing, may rhythm. Kaya yun nakakatawa. Isa sa mga lalo kong na-excite tuloy. Kasi every time na nafe-feel ko siyang gumagalaw. Pagpatulog na ako, minsan dun siya mas lalong active. Napipigilan tuloy yung, nawawala tuloy yung antok ko. Kasi every time na gumagalaw siya, nagugulat ako. Ganun kalakas. Nagugulat ako, tapos basta ang sarap na feeling. Ano pa bang mga symptom na napansin ko? Minanas ako, pero 2 days lang. Kaya ngayon talagang minomonitor ko yung aking food intake. Kailangan less sodium and more increase yung aking fluid intake. Lalo na ngayon sobrang init para makompensate yung nawawalang water sa akin. Kasi kapag lalo na pag summer, pag mainit, mas lalong may water retention nawala naman siya. Basta yun ang importante sa akin, inom lagi ng tubig. Tsaka itinataas ko lagi yung paa ko. Every time na nakaupo ako, ganyan, nag-edit, tinataas ko yung paa ko. Ano pa ba napansin ko? Yung sakit ng likod ko. Sobrang sakit ng likod ko. Siguro kasi dahil mababa siya, feeling ko mababa siya compared sa first pregnancy ko. Kasi pag nakaupo lang akong ganito, kagaya nitong upo ko ngayon, ayaw niya nitong ganito, yung naiipit yung singit ko. Gusto niya laging nakabukaka ang nanay niya. Tapos dahil siguro bigla siyang laki, kaya may time na napapahinto ako sa paglalakad, may time na napapaaray ako pag bumabangon from pagkakaupo. Tapos biglang tayo, yun, masakit talaga. Ano pa ba? Yun, meron pa pala akong isa pang nafe-feel. Hindi ko alam kung common to, pero yung sister ko, na-feel niya rin to nung buntis siya kay Gianna. Yung masakit yung bone, yung pubic bone, or yung, ano ba tawag dun sa bone na yun? Sa bone ng mons pubis. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa bone na yun Pero yung bone na yun, dun, yun. Para siyang bugbog, para siyang
Para siyang maga, ganun ang feeling. May mga araw lang naman na masakit talaga siya. Nabanggit ko na sa OB ko, pero wala naman siya sinabi as long as wala naman daw akong nafe-feel na naninigas yung tiyan ko kasi yun ang mga importanteng signs na dapat kong i-monitor. Wala naman ako nafe-feel na ganun, kaya sabi niya hindi naman siya cause for concern. May mga napansin din pala akong pumutok na blood vessels sa arms ko. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan o, nagputukan yung mga blood vessels ko. Lumalabas, naglabasan yung mga ugat-ugat. Siguro kasama na rin yun dahil increase yung aking blood circulation. I'm not sure. Nangingitim na yung mata ko, yung paligid ng eyes ko, lalo pag hindi ako naka-makeup. Maitim yung paligid ng mata ko, maitim na tong leeg ko, yung guhit-guhit, at saka yung kilikili ko. Oh my God, wag nyo nang tingnan. Kasi talaga, parang kagaya ng sinabi ko sa vlog, parang siyang sinukluban ng langit at lupa. Parang nabahira ng uling, ganong kaitim. Sabi ko nga okay lang, di bale. Di bale. Konting kembot na lang, konting tiis na lang. So far, yun lang naman yung napansin ko. Excited na ako. Siguro sa katapusan ng June, makakapag second ultrasound na kami. Kaya excited ako doon. Although, nagdadasal pa rin ako na yun nga, sana mali lang yung ultrasound nung una. Na sana umaasa ako na hindi na basta yun. Pero kung ano man ang bigay ng Diyos, ano man yung, kahit ano man, syempre, mahal na mahal namin ko si baby ko na to. Kaya, okay lang din sa amin. Actually, I think we're mentally prepared na and psychologically prepared pagdating doon kasi nag-research na rin kami kung ano yung expect namin. Ang sarap tingnan, lalo na sa mga vlog, yung mga before and after ng mga babies, after surgery, ganyan. Tapos kung ano yung, basta nag-research na kami kung anong i-expect namin. Kaya, I think medyo na-cover na namin yung area na yun. Kaya, excited kami. Yun lang ang share ko sa inyo. Excited kami na makita si June. Kagaya nga na sinabi ko before, kaya hindi ko rin matanggap na parang merong mali. Kasi, I feel healthy. Wala akong nafe-feel na kakaiba. Unlike sa unang pregnancy ko kay Jeya. Kasi, doon talaga lagi, naka-bed rest talaga ako. Ngayon, wala. Walang problema. Maliban doon sa mga minor symptoms na sinabi ko kanina, okay naman lahat. I feel energized, hindi naman ako ganun kapagod. Marami pa ako natatapos, nakakapagtrabaho pa ako. Kaya, I'm very thankful din na ganun yung pagbubuntis ko ngayon. Pagkapanganak, feeling ko ganun na siya. Dahil sa likot niya, kaya na-expect ko na magiging malikot din siya pagkapanganak. Okay, so pakita ko na yung aking baby bump ngayong 24 weeks. Ayan, malaki na talaga siya. Tsaka patulis, ibang klase yung pagbubuntis ko ngayon. Ayan na yung aking linea negra hanggang dito na sa taas. So far, hindi pa naman ganun kasagwa yung stretch marks ko, pero carry lang yan. Ano yan, battle scars. Yung aking pusod nagiging outy na, paunti-unti. Regarding pala sa pangangati ng tiyan, ang ginagawa ko kapag kagabi, pag nag-shower ako, ang ginagamit ko na is yung Olay na moisturizing body wash. Malaking tulong yun kasi mas hindi nagda-dry yung skin ko. Pag ginamit ko yung usual Safeguard, ganyan, Makati, kasi nagda-dry yung skin ko. Malaking tulong yung Mostela na nakasama yun sa favorites ko last month. Every time na nafe-feel kong nangangati, maglalagay lang ako nung double action stretch marks cream from Mostela. Tapos nagiging okay na siya, nawawala kagad yung kati. Kaya hindi ako nagkakamot, hindi ko sinanay yung sarili ko na kapag minsan kasi nagiging mannerism na yung pagkakamot diba? Okay, wala na ba? Wala na ba akong ibang babanggitin? I think
Yeah, oo nga pala. Umiinom na ulit ako ng Anmum kasi according to my OB, hindi naman talaga siya nakakataba ng baby. Kasi yun ang binanggit ko, sabi nakakalaki daw ng baby, masyado yung Anmum. Pero sabi ng OB ko, hindi kasi fix na yung calories. Ang importante kasi yung nutrients na nakukuha ni baby dun sa Anmum. Umiinom na ulit ako noon, tapos yung vitamins ko, yung pa rin yung usual, Caltrate Plus and Sangobion na prenatal. Yun lang. I think that's it. So, mag-update ako definitely after ng aming second scan. And we will be having a bridal. Ano yun na naman sasabihin ko? We will be having a baby shower. So, mag-baby shower kami probably by end of June. Yun, kaya excited din ako doon. Kasi talagang pinush talaga ng sister ko yon yung baby shower ko. Kaya, yun! At saka unti-unti na pala akong nag-ngongolekta. Unti-unti na akong bumibili ng mga gamit for Ju, paunti-unti. Pero yung mga crib, bouncer, stroller, siguro before na lang ako, siguro mga bandang 8 months, gano'n na lang siguro. If you have questions, kung meron kayong gustong i-share, comment lang kayo sa baba. I will see you again sa next pregnancy update ko, probably after kong mag-second ultrasound regarding sa cleft lip and cleft palate ni Ju. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagko-comment, sa blog, sa vlogs, regarding sa kalagayan ni Ju. Maraming salamat sa inyo. Tsaka yung mga nagdadasal. I can't thank you enough. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next update. Bye! Do the honor. Excited na ba kayo? Si Baby Ju ay